Eto nga yung nabili kong tassel na gagamitin sana para sa invitation na 'to, kaso mas dark yung dumating kaysa sa inaasahan kong color niya. So, inas ko nga muna si client kung okay sa kanya ang ganitong color pero di nga niya nagustuhan kaya gumawa na lang ako. At ang mga ginamit ko nga palang materials is ribbon, Monaco yarn, at karayom, gunting, at crochet hook. Di naman talaga kailangan gumamit ng crochet hook pero para mas tumibay yung tali ng tassel is gagantsilyuhin ko siya. Alam kong napakadugyot nga ng itsura nitong cutting mat ko pero di ko ikakahiyayan dahil napakalaking tulong nito sa akin. So, ang first step na ginawa ko ay nagputol muna ako ng ribbon. Bale, 95 inches nga ito at hahatiin ko siya later sa 12 pieces. At yung 12 strips nga na yon ay bubuo ng isang piraso ng tassel. Medyo dinamihan ko nga kasi mas gusto ko yung makapal. At kung tatanungin nyo nga bakit di ko muna siya pinutol into 12 agad ay para isahan lang ang pagtanggal ko nung kailangan tanggalin sa gilid nitong ribbon. Medyo mahirap kasi siyang gawin lalo kung first time mo lang gagawin to. Meron yung kailangan tanggalin dito sa gilid ng ribbon para madali lang ang pagtastas later. So, ganyan lang naman ang ginagawa ko para mahanap yung part na dapat tanggalin. Kung mapapansin nyo nga kapag sinubukan yung tastasin ang ribbon ay merong isang side na parang pumipigil para tuloy-tuloy ang pagtastas niya if you know what I mean. At yung side na yon dun ang dapat natatanggalin natin. Napakaliit nga lang nito at kung malabo ang mata mo, for sure medyo mahihirapan ka dito. So, nung nakuha ko na nga, itinanggal ko na siya hanggang pinakadulo nitong ribbon. Imagine kung pinutol ko agad ito ng maliliit na piraso ay matatagalan ako pagtatanggal nito. Kaya naisipan ko nga, naunahin munang tanggalin to na mahaba pa ang ribbon. At nung okay na nga ay saka ko na siya pinutol into 12 strips. Para naman mas madali ang pagtatastas ay naglagay lang ako ng double-sided tape dito sa cutting mat at saka ko dinikit yung mga ribbon. Nung madikit ko na ay kinuha ko naman pa isa-isa yung hibla na bubunutin ko bawat isa sa kanila. At pagkatapos ay hihilain ko na ng sabay-sabay. O diba, isahan na lang. Nung nasa kalahati na nga yung natatanggal ko ay pinutol ko na yung mga hibla na hinihila ko kanina and tinanggal ko na sa pagkakadikit dito sa cutting mat tapos itatali ko na sa gitna. By the way, ang ginamit ko lang na pantali dyan ay yung hibla lang din ng ribbon na tinanggal ko kanina. Depende na sa inyo kung ano ang gusto nyong itali dyan. At nung okay na nga ay yung kabilang part naman yung tatastasin ko. And ganyan na nga yung magiging itsura niya. Pero di pa nga yan tapos dahil may kasunod pang step yan. Bali ganito nga lang ang ginawa ko. Sa mga marunong nga maganchilyo ay gumawa lang ako ng 35 chains at pinutol ko na yung pinakadulo. Medyo pinahaba ko lang yung ends niya tapos itinali ko lang yung magkabilang dulo ng chain para makabuo ng ring katulad niyan. Tapos saka ko siya itinali sa gitna nitong ginawa ko kanina. Bali nasa ibabaw yung chain na ginawa ko. Again, di naman kailangan na ganito ang gawin nyo. Diskartehan nyo na lang ang pagtatali, basta ganito ang concept niya para makabuo ng tassel. Kung wala nga kayong tiyaga sa paggawa ng ganito, ay pwedeng bumili na lang. Pero kung wala kayong mahanap na gusto nyong kulay, is pwedeng kayo na lang din ang gumawa. Naubos nga rin ang isang buong araw ko sa paggawa nito kasi matagal din talaga siyang gawin. Mukhang madali pero nakakaubos talaga ng oras ito, lalo na kung marami ang kailangan nyo. Ganun talaga, kaya kung pure handmade ang ino-offer nyong product, huwag kayong mahiyang presyo ng naaayon sa effort nyo. So, nung masecure ko na yung pagkakatali sa gitna, ay ipinulupot ko naman yung sobrang yarn dito kasama nitong karayom. Yung matulis na part niya ay nakaturo pataas. Yan, sundin nyo na lang yung nasa video. Mga 10 ikot yata yung ginawa ko dyan. Tapos, yung pinakadulo ng yarn is sinukso ko na dito sa karayom at saka ko hinila pataas at hinigpitan. And then, isusukso ko ulit siya dito and hihilain naman pababa, paloob dito sa tassel. Para tago pa rin yung ends niya. And yan, pinutol ko lang yung sobra. And we're done! Ay, hindi pa pala. Kung napapansin nyo nga ay tumitikwas yung mga hibla niya at hindi magandang tingnan, kaya gagamitan ko siya nitong plancha ng buhok. Sinet ko lang siya sa pinakamababang temperature para hindi matunaw yung ribbon. Madali na lang nga ito, uulit-ulitin lang natin siyang planchahin hanggang umi-straight na siya. O diba naging parlorista ka pa nga? At eto nga yung pinagkaiba nung hindi plinansya at dito sa plinansya ko na. At yun, nung okay na, ay gugupitin ko naman yung dulo para pantay talaga siya at mas magandang tingnan. And finally, done na talaga. Eto na yung finished product. For more printing tips and ideas, don't forget to follow, like, and share na din kung nagustuhan mo tong video.